Noong Abril 1241, tatlong hukbo ng Mongol ang sabay-sabay na umatake sa Hungary. Sa hilaga, sinalakay nila ang Poland upang pigilan ang posibleng tulong ng mga Polish at tinalo si Duke Henry sa labanan sa Legnica. Iniulat na 9 na sako ng tenga ang kanilang nakolekta bilang tropeyo. Sa timog, ang hukbo ay umatake sa Transylvania. Tinalo ang pinunong militar doon at dinurog ang hukbong Transylvanian-Hungarian. At sa gitna, ang pangunahing hukbo sa pamumuno ni Batu-Khan at ang henyong Mongol general na si Subutai ay tumagos sa Bereki Pass at dinurog ang hukbo ni Count Palatin. Sinimulang tipunin ni Haring Bela IV ang kanyang hukbo at inutusan ang lahat ng sundalo, pati na ang mga Polovsyan na magpunta sa lungsod ng Pest. Dumating din si Frederick II, Duke ng Austria at Styria upang tumulong. Ngunit nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng mga Polovsyan at Hungarian at sa gitna nito, pinaslang ang pinuno ng mga Polovsyan kahit pa nasa ilalim siya ng proteksyon ng hari. May ilang nagsasabi na si Duke Frederick ang nag-udyok ng kaguluhan pero hindi tiyak ang kanyang tunay na papel. Naramdaman ng mga Polovsyan na pinagtaksilan sila kaya umalis sila patimog at nanalasa habang umaalis. Hindi naging matagumpay ang kabuuang pagtitipon ng hukbo. Maraming grupo ang hindi nakarating sa Pest dahil ang ilan ay pinaslang ng mga Mongol at ang ilan ay ng mga traidor na Polovsyan. Marami ring maharlika ang tumangging sumama dahil galit sila sa hari at gusto siyang mapabagsak. Kakaunti rin ang naniwalang seryoso ang banta ng Mongol at ang pag-alis ng mga Polovsyan ay itinuring lang na karaniwan. Dumating ang unahang pangkat ng mga Mongol sa Pest noong 15 ng Marso at sinimulan nilang salakayin ang mga kalapit na lugar. Pinagbawalan ni Haring Bela ang kanyang mga tauhan na umatake dahil hindi pa handa ang hukbo. Pero umatake si Duke Frederick at tinalo ang isang maliit na grupo, kaya natawag si Bela na duwag. Pagkatapos ng tagpong iyon, umuwi na si Frederick. Sinubukan din ni Ugrin Tsak, arsobispo ng Kalotya, na umatake sa isang Mongol na unit, pero nadali sila ng patibong at ang kanyang armored cavalry ay nastak sa isang latian. Muntik na siyang hindi nakaligtas sa pangyayaring iyon. Kalaunan, sa wakas, nagpasya ang hari na labanan na ang mga Mongol, pero umatras din. Dahil dito, lalong naniwala ang mga maharlika na hindi talaga banta ang mga Mongol at ang pag-iwas ng hari ay dahil sa takot at hindi dahil sa pag-iingat. Pagkatapos ng ilang linggong sapilitang marcha at tuloy-tuloy na maliliit na pag-atake ng Mongol, narating ng hukbo ng Hungary ang binang Ilog Shayo. Dito sila huminto upang magpahinga at nag-antay ng supply. Hindi alam ng hari at ng kanyang hukbo na ang pangunahing puwersa ng Mongol na may 20,000 hanggang 30,000 sundalo ay naroon na sa kabila ng kagubatan sa kabilang pampang ng ilog. Inutusan ng hari ang paggawa ng isang matibay na kampo gamit ang mga karwaheng pinagbuklod. Maaaring hindi nais ng mga Mongol na tumawid sa malawak at mapanganib na ilog para umatake sa isang pinatibay na kampo. Mas malamang na ang plano nila ay atakihin ng mga Hungarian habang tumatawid ang mga ito, gaya ng ginawa nila sa labanan sa Kalka River. Isang alipin na Ruthenian mula sa mga Mongol ang tumakas at nagbabala sa mga Hungarian na maaaring umatake ang mga Mongol sa tulay ng Shayo sa gabi. Hindi naniniwala ang mga Hungarian na ito isang ganap na pag-atake, ngunit ang mga tauhan ni Prinsipe Koloman, Duke ng Slavonia at nakababatang kapatid ni Haring Bela, kasama si Arsobispo Ugrin Tsak at ang pinuno ng mga Templar, ay umalis sa kampo upang supresahin ng mga Mongol at bantayan ang tulay. Narating nila ang tulay pagsapit ng hating gabi. Lumubog ang araw nung bandang alas 6 ng gabi, kaya nagmarcha sila ng 7 kilometro sa dilim. Hindi karaniwan para sa mga Mongol cavalry archers ang umatake sa gabi, ngunit kinailangan nilang tumawid sa ilog para umatake sa bukang Liwayway. Pagdating nila Kuluman at Ugrin, nadatnan nila ang mga Mongol na hindi handa at nasa kalagitnaan ng pagtawid. Napilit nila ang mga ito sa matinding labanan at nagtagumpay sa tulay.
Hindi handa ang mga Mongol sa mga Hungarian crossbowmen na nakapagdulot ng matinding pinsala. Malaki rin ang tulay, higit 200 metro ang haba, na naging pabor sa mga tagapagtanggol. Iniwan ng mga Hungarian ang ilang sundalo upang bantayan ang tulay at bumalik sa kampo. Hindi nila alam na naroon pa ang pangunahing hukbo ng Mongol. Pagbalik nila bandang 2:00 ng madaling araw, ipinagdiwang nila ang tagumpay. Ang hindi inaasahang tagumpay ng mga Hungarian ay pumilit sa mga heneral ng Mongol na baguhin ang plano. Ipinadala si Sivan sa Hilaga kasama ang maliit na unit upang tumawid sa ilog sa ibang bahagi at umatake sa likod ng bantay sa tulay. Bandang 4:00 ng umaga nang nagsisimula ng magliwanag, sinimulan nila ang pagtawid. Samantala, nagtungo si Subuday sa timog upang gumawa ng pansamantalang tulay, habang abala ang mga Hungarian sa pagtanggol sa pangunahing tulay. Iniwan ni Subuday kay Batu ang plano na gumamit ng malaking tirador ng bato na malamang ay hindi pa nakita ng mga Hungarian upang palayasin ang mga crossbowmen. Pagsikat ng araw, umatake si Batu kasama ang 7 malalaking tirador ng bato sa mga bantay sa tulay. Nang dumating si Sivan at ang kanyang mga tao, napaatras ang mga Hungarian pabalik sa kampo. Nakatawid ng buo ang mga Mongol bandang 8:00 ng umaga. Pagbalik ng mga tumatakas na Hungarian sa kampo, ginising nila ang iba. Muling umalis sila Koloman, Ugrin at ang pinuno ng mga Templar upang harapin ang mga kaaway. Ang ibang sundalo ay nanatili sa kampo. Iniisip na ito ay maliit na pag-atake lamang. Ngunit nang makita nila Koloman at Ugrin ang dami ng Mongol, napagtanto nilang ito ay hindi maliit na pagsalakay kundi ang pangunahing puwersa. Matapos ang matinding labanan, bumalik sila sa kampo upang magsama-sama ng buong hukbo. Ngunit laking gulat nila ni hindi pa nagpapahanda ang hari. Dahil dito, hayagang pinagalitan ni Arsobispo Ugrin ang hari sa harap ng lahat. Sa wakas, lumabas ang hukbo ng Hungarian, ngunit huli na, nakatawid na si Batu. Sumunod ang matinding labanan, mas marami ang Hungarian at nahirapang gumalaw ang mga Mongol dahil nasa likod nila ang ilog. Ayon sa mga sources na mga Mongol at Chino, napaslang ang 30 bodyguards ni Batu at isa sa kanyang mga opisyal na si Bakatu. Tanging ang katapangan ni Batu ang nagpanatili sa kanyang hukbo upang hindi umalis at magpatuloy sa paglaban. Habang ito'y nangyayari, nakatawid na ang puwersa ni Subuday at umatake sa likuran ng mga Hungarian na naging dahilan ng gulo at pag-atras ng mga sundalo pabalik sa kampo. Maaaring kaya sanang ipagtanggol ng mga Hungarian ang kanilang kampo pero hindi naging epektibo ang kanilang paglusob. Natakot sila sa mga palasong may apoy kaya maraming sundalo ang namatay matapos matapakan at madaganan ng sarili nilang mga kasama sa gitna ng kaguluhan. Gumamit ang mga Mongol ng catapults, flamethrower at posibleng mga bomba. Sa huli, tuluyang bumagsak ang moral ng mga sundalo at nagtakbuhan palayo sa labanan. Dumaan sila sa isang butas na sadyang iniwang bukas ng mga Mongol. Isang taktikang galing sa Art of War ni Sun Tzu. Ginawa ito dahil mas madaling paslangin ang mga sundalong tumatakas kaysa sa mga mandirigmang wala nang magawa kundi lumaban hanggang kamatayan. Ngunit sa sobrang dami ng pinsala sa panig ng Mongol, ayaw na sanang habulin ni Batu ang mga Hungarian. Ngunit pinilit siya ni Subuday at muling umatake ang mga Mongol. Napaslang si Arsobispo Ugrin at isa pang arsobispo. Nakatakas naman sina Koloman at Bela. Pero maluba ang sugat ni Koloman at namayapa din kalaunan. Tinatayang nasa 20,000 hanggang 25,000 ang napaslang sa panig ng Hungary at hindi na sila nakapagbuo ng bagong hukbo laban sa mga Mongol. Matapos ang tagumpay, muling nagtipo ng mga Mongol at sinimulang salakayin ang iba pang bahagi ng bansa. Pagkatapos ng labanan, wala nang ibang malaking puwersang organisado na kayang humarang sa pagsalakay ng mga Mongol. Ang ganap na pagtalo sa kanila ay tila imposibleng mangyari. Sinubukan ng mga Hungarian na harangin ang pangunahing hukbo ng Mongol sa ilog Danube. At bagyang naging matagumpay ito mula Abril 1241
hanggang Enero 1242. Pero nang dumating ng matinding taglamig, nagyelo ang ilog. Pagkatapos ng ilang mahihigpit na labanan, nakatawid pa rin ang mga Monggol. Tumakas ang pamilyang Maharlika papuntang Austria upang humingi ng tulong sa kanilang kaalyado na si Duke Frederick. Pero inaresto sila nito. Pinilit silang magbayad ng napakalaking halaga ng ginto at ipinilit din sa hari na ibigay ang 3 lalawigan sa kanluran sa Austria. Dahil dito, tumakas si Haring Bela kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan papuntang timog kanluran sa mga lugar na nasa ilalim ng kontrol ng Hungary. Nakapunta sila sa baybayin ng Adriatic Sea at nagkubli sa kastilyo ng Trogir kung saan sila nanatili hanggang umatras ang mga Monggol. Habang nagtatago ang hari, patuloy siyang kumukuha ng balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinubukan din niyang makipag-ugnayan sa iba pang pinuno ng Europa, kasama na ang Papa Innocent IV, ang Holy Roman Emperor at ang hari ng Pransya. Pero wala sa kanila ang nagpakita ng interes. Lahat ay tila hindi pa rin nauunawaan ng seryosong banta ng mga Monggol, na nung panahong iyon ay konti na lang ang layo mula sa hangganan ng Pransya. Samantala, sa mga natitirang bahagi ng Hungary, ang mga kasamang nakaligtas ng hari kabilang ang mga hindi nakaabot sa labanan sa Mohi ay nagsimulang lumaban muli. Kasama nila ang mga armadong magsasaka at kahit hindi organisado, ginamit nila ang gerilyang taktika upang guluhin ang mga Monggol at minsan ay nagwawagi pa sa mga labanan. Marami ring mga sibilyan ang tumakas sa mga lugar na hindi madaling marating ng mga kabalyerong Monggol tulad ng matataas na bundok sa Hilaga at Silangan, mga latian, lalo na sa Pushta malapit sa Shakespeare at sa kanlurang bahagi ng bansa tulad ng Hansag. May mga nagtago rin sa lumang kuta na karamihan ay nasa anyong Motte and Bailey, mga porting gawa sa lupa o putik na nasa ibabaw ng bundok o burol, likas man o gawa ng tao. Ikinuwento ng isang pari na si Rogerius ang kanyang karanasan sa isa sa mga taguang ito na tinawag na Patra sa kanyang akdang Carmen Miserabile o malungkot na awit para sa pagkawasak ng kaharian ng Hungary sa kamay ng mga Monggol. Ang mga ganitong taguan ay tinatawag ng mga Aleman na Fluchtburg o kuta ng paglikas. Noong mga panahong iyon, walang mag-aakalang tuluyan ng aalis ang mga Monggol sa gitnang Europa at hindi na babalik pa. Noong Setyembre 1242, nakatanggap ng balita si Batu na pumanaw na si Ogedei Khan noong 11 ng Disyembre 1241 dahil umano sa sobrang pag-inom o posibleng lason. Kinailangan ni Batu na bumalik upang dumalo sa Kuriltai, isang pagpupulong para pumili ng bagong Khan. Kaya imbes na manatili sa Hungary para sa susunod na pag-atake, unti-unti silang umurong. Dahil watak-watak ang mga bansa sa kanlurang Europa noon, marami ang nag-iisip, paano kaya kung hindi biglang umalis ang mga Monggol? Nasakop kaya nila ang buong Europa? Ano sa tingin nyo? I-comment nyo na lang ang inyong opinion.